Sa mga oras na ito ay nagsisimula na nga ang mainit na sandali nina Leping at Elizabeth. At sa sandaling magaganap na nga ang pinakahihintay ng lahat, ay bigla namang bumukas ng malakas ang pinto sa CR na ikinagulat ng dalawa. Lumabas mula roon si Annie, nakatatapos pa lamang maglinis sa loob. Kasunod nito ay binati niya ang dalawa, sinasabing nakarating na pala sila. Sa kabilang banda, ay awkward namang tinanong ni Leping si Annie kung bakit siya nandito sa kanilang kwarto. Ipinaliwanag naman nito na dahil wala siyang kaalaman pagdating sa mga construction, kaya nagboluntaryo na lamang siya na tumulong sa paglilinis sa mga kwarto. Kaya nandito siya ngayon para linisin ang kanilang bathroom. Patuloy namang hindi makatingin si Leping kay Annie dahil sa awkward na sitwasyon nila, at sinabi na lamang dito na hindi na niya kailangang gawin iyon, dahil simula ngayon ay siya na ang maglilinis sa kanilang kwarto. Sa kabilang banda, si Elizabeth ay tila sasabog na sa sobrang iniis, pero hindi pa rin ito napapansin ni Annie. Kaya tinanong niya si Leping kung mayroon ba siyang nagawang mali. Kasabay nito ay sinuri niya ang lugar, at dito ay napansin niya na ang kama ay napakagulo na, pero sa kabila nito ay tila hindi pa nahihiga ang dalawa. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba masaya ang dalawa sa kanyang pag-aayos sa lugar. At dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay nagsimula siyang humingi ng sorry, sinasabing siya mismo ang gumawa ng mga bedsheets at mga gamit dito. Sinabi din niya na ginawa niya ang kanyang makakaya para gayahin ang kanyang workmanship, pero mukhang para sa kanya ay malayo pa rin ito. Kaya dahil dito ay sinabi niya na kung hindi sila masaya sa mga bagay na ito, ay uulitin na lamang niya ulit ito basta bigyan nila siya ng isa pang pagkakataon. Agad naman siyang pinakalma ni Leping at sinabi na nagkakamali siya ng iniisip, dahil para sa kanya ay mahusay na ang pagkakagawa niya sa mga gamit na iyon. At kaya lamang sila ganoon kung kumilos ay dahil hindi convenient ang sitwasyon nila ngayon. Habang nangyayari naman ang lahat ng ito, ay patuloy namang naiinis si Elizabeth. Kaya dahil dito ay bigla siyang sumigaw, sinasabihan ng dalawa na tumigil na sila. Habang gulat naman ang dalawang ito sa biglaang kilos ni Elizabeth, ay sinabi nito na mukhang hindi na talaga matatapos ang pang-iistorbo ng mga ito sa kanila. Tinanong din niya kung gaano karaming beses ba nilang dapat ulitin ito, dahil nagiging boring na ang sitwasyon nilang ito. Habang papalapit naman kay Annie, si Elizabeth ay kinakabahan nitong tinanong kung ano ang kanyang nagawa, dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ikinagagalit nito. Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay at hinawakan siya sa ulo. Saka sinabi na marahil ay gusto nitong mas tumaas pa ang kanyang kapangyarihan, kaya ito lumalapit kay Leping, na nagreresulta ng pag-istorbo sa kanilang mahalagang sandali. Kasunod nito ay sinabi rin niya na kung ganoon ay hindi na niya kailangan pang lumapit kay Leping, dahil kahit siya na mismo ay kaya nang gawin iyon, kung sa kanyang level lang din naman. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na abyssal gift. Dahil dito ay bumuhos ang kanyang kapangyarihan kay Annie na nagpasigaw dito. At habang nagugulat pa si Leping sa kakaibang kaganapang ito, ay nagsimula nang mag-umapaw ang kapangyarihan ni Annie. Kaya napatanong si Leping kung ano ang ginagawa ni Elizabeth dito. Pero kalaunan ay nakita niya na nagsimulang tumubo ang sungay mula sa ulo nito, at maging ang isang buntot ay lumabas din mula dito. At pagkalipas lamang ng ilan pang sandali, ay tuluyan nang nagbago ang anyo nito, dahil na-awaken na niya ng buo ang kanyang bloodline. Sa pagkakita nito, ay nag-aalalang tinanong ni Leping si Annie kung okay lang ba siya. Kasabay nito ay napagtanto niya na tinulungan pala ito ni Elizabeth na mag-evolve. Kaya labis siyang namangha sa ipinapakitang ito ni Elizabeth. Samantala, sinabi ni Elizabeth kay Annie na ngayong nagawa na niyang ma-activate ang kanyang bloodline power, ay oras na para siya ay umalis dito at pag-aralang kontrolin ang bago niyang kapangyarihan. Pero sa kabila ng sinabi niyang ito, ay mayroon pa sana siyang gustong sabihin kay Elizabeth, pero hindi na siya binigyan nito ng pagkakataon. At sa halip ay nilagyan ng kapangyarihan ang hawak niyang wallis, at pagkatapos ay pinalipad ito palabas habang hinihila kasama nito si Annie.
Kasabay nito ay sinabihan siya ni Elizabeth na tigilan na ang pag-aaksaya ng kanyang oras at umalis na kaagad. Wala naman nang nagawa si Annie kundi ang tumingin na lamang sa direksyong kanyang pupuntahan at napaisip kung ano talaga ang nangyari. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Elizabeth ang ngayon ay papalayong si Annie, ay sinabi niya na sa wakas ay tumahimik at naging mapayapa na ulit ang kanilang kwarto. Pero pagkasabi nito, ay bigla itong lumingon kay Leping at sinabi na siya naman ang kakaharapin niya. Sa pagkakita naman ng ekspresyong ito ni Elizabeth, ay nagsimulang mapa-atres si Leping at tinatanong ito kung ano ang kanyang binabalak. Sinabihan din niya ito na huwag masyadong magpadalos-dalos. Pero sa sandaling makarating siya sa dulo ng kama, ay tinanong ni Elizabeth kung ano ang sinasabi nitong padalos-dalos, dahil napakatagal na niyang naghihintay para sa sandaling ito. At pagkasabi nga niya nito ay itinulak na niya si Leping sa kanilang kama, kaya napahiga siya dito. At gaya ng isang bride sa kanilang honeymoon, ay kinabahan si Leping pero mukhang excited din sa susunod na magaganap. At habang namumula siya ng husto, ay sinabi ni Elizabeth na ngayon ay wala nang makakaistorbo pa sa kanila. At sa sandaling iyon ay pamatong na sa kanya si Elizabeth, saka sinabi sa kanya na tigilan na ang pagpapaasa sa kanya at sabihin na kung ano ang sipresang inihanda niya para sa kanya. Nagulat naman si Leping sa sinabi niyang ito, at napatanong sa kanyang sarili kung nalaman na ba ni Elizabeth ang kanyang gagawing marriage proposal para sa kanya. Kasabay nito ay mapang-akit na sinabi ni Elizabeth na gusto na niyang matanggap ang surprise niyang iyon, ngayon din mismo. Pero sa mga oras na ito ay magkaiba ang iniisip ng dalawa. Dahil si Elizabeth ay gusto nang makuha si Leping, pero si Leping naman ay iniisip kung paano niya gagawin ang kanyang proposal, gayong nakalock na siya sa kama nila. Mahilig ka bang manood sa phone habang nasa labas? Ito ang gadget na hindi mo alam na kailangan mo. 3-in-1 Bluetooth speaker, power bank, at phone stand. HD sound para sa movie feels, hindi ka na malolobat. Hands-free pa habang nanonood at higit sa lahat napakamura pa. At kung gusto mo ng full chill setup, may Bluetooth headphones din, walang sabit, all comfort. Plus, portable handheld fan para kahit mainit, cool ka lang. Check mo yung link sa description. Promise, sulit lahat to.